Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagogang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y nilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nangilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ang pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa, pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Ito po ay salita hindi ng tao, kung hindi salita mula sa demonyo. Mababanaagan po natin na ang demonyo kumikilala sa Diyos. Ang demonyo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Kilalang-kilala niya ang Diyos. Siguro, mas kilala pa ng demonyo ang Diyos kaysa kilala ng tao ang Diyos. Dahil sa presensya lamang ng Diyos, nanginginig na ang demonyo. Mas kilala pa nga yata ng demonyo ang Diyos. Ang demonyo po sa atin, madalas, ang tukso niya ay hindi yung gumawa ka ng masama. Saktan mo yung kapwa mong yan, saktan mo yung taong yan. Madalas hindi po ganon ang tukso ng demonyo. Dahil magiging obvious siya sa mga taong may natural na pagkiling sa kabutihan. May tatlo akong imumungkahi o babanggitin na paraan ng demonyo para ilayo tayo sa Diyos, pigilan tayong gumawa ng mabuti. Una na dahilan ng Diyos para pigilan tayo
yung may pinagkakaabalahan ako. Hindi ko kayang tumulong, hindi ko kayang magpunta ng simbahan sa ngayon kasi meron akong pinagkakaabalahan. Ito yung marahil yung tao na may mabuting hangarin, alam niya ang kahalagahan ng pagdarasal, alam niya ang kahalagahan ng pagmimisa, dangan nga lamang may pinagkakaabalahan ako. We are too busy. May pinagkakaabalahan ako. Pangalawa, yung dahilan na hindi ko iyan ang kailangan. Hindi yan ang kailangan ko. Hindi yan ang kailangan ko. May oras ka, pero nagkataon lang, sa tingin mo, ang lumapit sa Diyos, magdasal, magsimba, hindi yan ang kailangan ko. Kailangan kong kumayod. Kailangan kong maglibang. Ito ang kailangan ko. Hindi natin nakita na ang pinakamalalim palang pangangailangan ng tao ay ang Diyos. Tayo po ay ika nga nilalanse ng demonyo na para ating akalain o paniwalaan na hindi natin muna kailangang magbago, hindi natin kailangang ayusin ang buhay, hindi ko kailangang makipag-ayos sa taong aking nakaalitan. Hindi yan ang kailangan ko. Kailangan ko ay maabot yung aking pangarap. Kailangan ko umakyat ako sa hagdan ng tagumpay. Kailangan kong bumawi. Kailangan kong patunayan ang sarili ko. Kailangan kong patunayan ito sa mga kamag-anak ko. Hindi ko kailangan ang magdasal, hindi ko kailangang makipag-ayos, hindi ko kailangang makipag-usap, hindi ko kailangang tumulong. Hindi yan ang kailangan ko. Yung unang dahilan natin, no? Yun ang ikalawa, at katong dahilan na ipinapasok ng demonyo sa isip natin, ikaw ay hadlang sa kaligayahan ko. Ang paglapit sa Diyos, hadlang sa kaligayahan ko. Hadlang yan. Ayoko munang lumapit sa Diyos. Baka hilingin ng Diyos na kumawala ako dun sa taong ito. Hindi ko kailangan na lumapit sa Diyos, baka maging hadlang ito sa tinatamasa ko. Ayoko munang magdasal, baka pag nagdasal ako, maramdaman ko ang Diyos na nangungusap sa akin na itigil ko itong ginagawa ko. Hadlang yan sa kaligayahan ko. Tatlong dahilan na paraan ng panlalansi sa atin ng demonyo para hindi tayo mapalapit sa Kanya, lalo't higit hindi tayo gumawa ng mabuti o kaya'y pigilan tayo na maglingkod o tumulong. Sa kabilang banda, kung titignan po natin, ang paglapit sa Diyos, ang paggawa ng kabutihan, ang pagdarasal, yan po naman talaga ang kailangan natin. Yan po ang magdadala sa atin sa tunay at mas malalim na uri ng kaligayahan. Sa katunayan ng paglapit natin sa Diyos, ang dapat nating unang pagkaabalahan. Ang paglapit sa Diyos ang dapat nating unang gawin. Sa bandang huli, as we mature, as we grow old, as we gain more years, dito natin mapagtatanto
Lalo na kapag humihina na tayo, saka tayo maghihinayang. Kung hindi, bakit hindi pa tayo lumapit sa Diyos ng mas maaga pa? Later on in life, mapapagtanto natin, ang Diyos pala ang dapat nating unang pagkaabalahan. Ang Diyos pala ang pagdarasal, ang paggawa ng kabutihan, ang paglilingkod, ang dapat nating unang pagkaabalahan. Ito kailanman ay hindi hadlang sa ating kaligayahan. Sa katunayan, yaan pa ang maghahatid sa atin ng kaligayahan na nanggagaling sa Diyos, kaligayahan na mananatili sa ating buhay.